Meron tayong asahan dito. Kasi kami, although ang talagang binibilang yung the last portion of your life, pero ang pagkakaiba kasi namin talagang yung pagsali namin sa struggle kusang loob. Dito na namin ginugulo ang buhay namin We negotiated with the Philippine government for 17 long years and you cannot expect that to be implemented in 3 years. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Kung hindi ma-postpone ang election sa 2022, iba ang nasa driver's seat ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Asaka yung pinaghirapan natin for almost 50 years. At kami, ni Chairman Murad, Abdurrahman Makakuha, dito na kami tumanda. Ako, tapos ko yung master degree ko sa Manila. 1972, dito na ako dumiretso. We love the people. We have a program for our people. That's our lifetime commitment. Unang-una, alam natin na yung purpose ng yung normalization process sa individual na membro ng MILF at saka mga combatants, kailangan ma-normalize yung buhay nila from a status of combatant into a productive civilian life. Then on the larger sense, ang pinakasukdulan na objective ng pagkipag-usap ng gobyerno sa Kamoro Islamic Liberation Front ay para makamit natin ang kapayapaan, meron hostisya, at meron development sa Mindanao, especially sa BARM. Ay yung peace process at saka yung normalization process, meron mga aspeto niyan na hindi kaya madaliin. Unang-una, ito ay process. Alam naman ninyo ang process. Ibig sabihin, ang process ay meron mga steps, meron mga procedures na hindi pwede na idiretso mo. Kailangan sundin mo yung mga processes para makamit mo yung gusto mong makamit. So as a process, it will take some time na ma-implement mo yung isang bagay. Pangalawa, yung normalization process, meron 8 subcomponents. Hindi ko na i-discuss lahat kasi mahaba. Pero ang isa dyan, yung decommissioning ng combatants at saka yung armas. Yung unang decommissioning ay nangyari noong 2016. But that was symbolic. Parang goodwill lang yun 145 combatants and 75 weapons. Ang sumunod, nung may pasa at maratify ang Bangsamoro Organic Law, nagkaroon po tayo ng 30% na combatants na decommission. Kasi ang number ng combatants na decommission galing sa MILF ay 40,000. So yung 40,000 times mo yan sa 30%. So ang labas niyan ay 12,000. So yung 12,000 na MILF combatants na na-decommission and more than 2,000 na armas ay hindi pa lubos na na-implement. Halimbawa, ang socio-economic intervention kasama ang housing ay 1 million. So yung 1 million ang na-implement ng gobyerno, yung 100,000 na cash na ibigay sa mga combatants. Pero yung 900,000 worth ng socio-economic intervention at housing, yung pabahay, siguro maliit pa ang na-implement ng gobyerno.
So, yung third phase na 14,000, hindi man mangyari yan pag hindi na-implement yung lahat ng socio-economic intervention pabahay at hindi ma-operationalize ng Bangsamoro Police. Kasi ang third phase ay 35% of 40,000, which is 14,000. So yan ay decommissioning pa yan, ha? So ang pangalawa, yung Transitional Justice and Reconciliation Program. Yun nangyari noon, kasi Transitional Justice and Reconciliation Program, it's about dealing with the past. Para i-correct po natin, ituwid natin yung nangyari noon. Nawala ang lupa ng Moro, maraming pinatay, etc. Na-display sila sa mga lugar nila. Kailangan i-address natin yan. So, halos wala pa rin galaw yung Transitional Justice and Reconciliation Program. Pang-apat, yung disbandment ng private armed groups, yung armado na hindi naman MILF, hindi naman MNLF, hindi naman gobyerno, ang daming armas, kailangan buwagin yan. So, halos hindi pa rin naumpisahan yan. Then, pang-anim, yung redeployment of government troops, na kung saan may peace na, may kapayapaan na, kailangan yung sundalo ng gobyerno ng Pilipinas, alisin doon, palitan ng Joint Peace and Security Teams. And then, Bangsamoro Normalization Trust Fund, yung pondo, kung saan ay gagamitin doon sa mga gaps ng funding support ng gobyerno ng Pilipinas, hindi pa rin na-operationalize yan. So, ibig sabihin, to wrap it up, ang implementation natin is only 30%. So, what remains to be implemented is 70%. So, how can we do that in 1 year and a half? So, hindi lang kami nagsasabi nito, pati OPAP ng gobyerno at saka yung panel ng gobyerno ng Pilipinas. Halos pareho ang assessment namin. Sa amin, 30% sila, 40 to 45%. So, kunin mo yung figure na binigay ng MRF, kunin yung gobyerno. So, around mga 37.5% ang objective na evaluation assessment sa implementasyon. So, yun ang sa normalization process. Then, i-link mo yan doon sa implementation ng Bangsamoro Organic Law. Kailangan malaman natin na yung Bangsamoro Organic Law ay yan ay legal interpretation ng agreement ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Ano nangyari dito? Na pwede natin sabihin na nangangailangan yung extension and transition. Ang una nangyari dito, nung ma-inaugurate ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, that was March 29, 2019. Binuwag natin ang ARM. Nabulis natin ang ARM. Kung baga sa bahay, we abolish the house. Ibig sabihin, sinira natin. And then, magpapatayo tayo ng bagong bahay. Alam ba niyo kung ilan ang aplikante? More than 300,000 aplikante sa BARM. So, of all the ministries, siguro yung hiring nila siguro maganda ng 40%. Siguro mga 25%. So, hindi pa tapos yan. And then meron pang tinatawag na priority legislations. Out of the 6 or 7 priority legislation, isa pa lang naipasa. Naipasa yung administrative code. And then, doon sa Bangsamoro Organic Law, ang daming opisina ipatayo doon na sa assessment ng Intergovernmental Relations Body ng national government headed by Secretary Dominguez sa party ng BARM, ako ang namumuno rito as head ng Intergovernmental Relations Body for the BARM. Ang naming opisina ipapatayo. Hindi pa rin ipapatayo dahil sa maraming dapat gawin at hindi lang yan dahil sa BARM. Kasi yung implementation ng Bangsamoro Organic Law, meron diyang responsibility ng gobyerno ng Pilipinas.
And then yung mga proyekto natin, hindi man basta may pera dyan, pwede mo nang implement yan. May tinatawag na bureaucratic red tape. Hindi man pwede may pera dyan, gastusin ko dyan. Hindi, baka makulong ka dyan. So dahil sa time element, nahirapan tayo na ma-implement natin na yun. Yung mga programa, projects, within the 3-year time. Ang posisyon ng MILF sa negotiation, 7 years ang transition. 7 years ang transition. Si Normiswari ng MNLF, kung mapirmahan nila yung GRP MNLF Final Agreement of 1996, almost 10 years sila sa posisyon. Diba? 5 years si Normiswari, 5 years siya, parang kusin. Si Hataman, ilang beses siya? Almost 9 years siya sa posisyon. Na-extend na rin, na-reset yung election dito sa nung panahon ni Hataman. Diba? Kailangan ang MILF, kasi ito ang partner sa negotiation. Kami ang nagpirma at the Government of the Republic of the Philippines. Kami ang nasa driver's seat ang doon sa implementasyon ng agreement at normalization process. Dapat kami rin ang nasa driver's seat ng implementation ng Bangsamoro Organico. Kasi yan ay legal implementation ng pinirma ng gobyerno at MILF. Magkakaroon tayo ng problema pag hilaw ang implementasyon. Lalong-lalo na halimbawa kung hindi ma-postpone ng election sa 2022, iba ang nasa driver's seat ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. At saka yung pinaghirapan natin for almost 50 years. At kami, ni Chairman Murad, Abdurrahman Makakuha, dito na kami tumanda. Ako, tapos ko ang master degree ko sa Manila. 1972, dito na ako dumiretso. We love the people. We have a program for our people. That's our lifetime commitment. So pag ibang tao, nandyan siya sa driver's seat, ay iba sa kanila, kinalaban pa tayo. Di ba? So dapat pagbigyan tayo na ma-extend ito para may sapat na oras. 3 years is too short. Kahit na hindi pa kami matutulog in 1 year and a half ngayon, hindi namin kaya. Hindi namin kaya. So it's only logical that all transition throughout the world should be longer. Should be at least 7 years, 6 years or 7 years. Diba? We negotiated with the Philippine government for 17 long years and you cannot expect that to be implemented in 3 years. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Give you a very clear situation of the implementation of the agreements of the government by MILF plus the normalization process at saka yung Bangsamoro Organico. Modesty aside, ako ang chair ng panel ng MILF since 2003 hanggang ngayon. Ako pa rin ang chair ng IGR body ng BARM. So, I know about trucks. Hindi naman sa pagmamayabang, but I know it because I'm the one handling it. Diba? So, I can be an authority. Pwede kong tanungin, bakit kailangan ng extension? I can answer that. Kasi, ako nga, nandiyan-German ng peace negotiating panel and then peace implementing panel. Ako pa ang chairman ng Intergovernmental Relations Body ng BARM. So, I have a little knowledge about how things are going on. Sabi ni President Duterte, 3 years is too short. 10 years is too long. So I think 6 years is good enough. Is good enough. Inshallah, itatapos natin yung priority legislations. At ma-implement natin yung mga project natin. Alam ba nyo, napakalaking pera dito sa BARM. Siguro mga 100 billion yung pera dito. So, 73 billion ng block grant. Mayroon 13 billion na contingency fund.
Meron 5 billion na Special Development Fund. Yan ay na program na yan. Na program na yan. So, if we are given additional 3 years, we can implement that. Meron tayong asahan dito. Kasi kami, although ang talagang binibilang yung the last portion of your life, pero ang pagkakaiba kasi namin talagang yung pagsali namin sa struggle kusang loob. Dito na namin ginugulang buhay namin Diba? Kasi kung akong gustuhin ko na papasok sa gobyerno, siguro meron akong makuha position sa government. Kasi halimbawa, ito hindi pagmamayabang, pero I just want to stress na tapos ko yung master degree ko. Kahit na siguro mga 2 at 3, kaya ko pa. And then may eligibility ko na 2. Pero, ang pinili ko yung mahirap. And then ngayon, inaani na ninyo yung pinaghirapan namin. Di ba? Kayo man aani nito. Kami, maliit lang ang namin dito Kayo, yung anak ninyo, yung anak natin, halimbawa, kayo ang aani dito.